Yun. Magandang hapon po sa inyong lahat at tayo ay live today is April 3. April 3 ho. Magandang hapon po sa April 3. Today is Thursday, April 3, 5:02 in the afternoon. At samahan ko po muli kayo sa inyong mga tahanan, opisina, sasakyan, eskwelahan, at kung saan po kayo naroroon, pati yung ating mga kababayang overseas Filipino workers at Filipino migrants. Yung iba hong aking nakakausap, sila daw po ay nakakasubaybay kahit sila ay nasa gitna ng laot, yung ating mga kababayang seaman na kung saang bahagi po ng mundo. So magandang hapon, magandang gabi, magandang umaga, magandang araw sa lahat ng Pilipino saan man pong panig ng mundo. At ang atin pong topic ngayon, budget, hindi F-16 jet. Budget pa rin ang usapin at hindi ang military jet. Budget pa rin, yung budget na nakakapagbigay buhay, hindi yung F-16 jet na kikitil ng buhay. Yan po ang ating usapin ngayon. Sapagkat kahapon ho, hindi ako nakapag-live. Ako ho ay nasa ibang bahagi ng Mindanao at kanina naman ay na umaga na ho ako nakauwi around 3 in the morning. So lahat ng aking nakaharap kahapon, hindi ko po banggitin kung saang parte ng Mindanao. Mabuhay po kayo, maraming salamat at always good to be with you, to be exchanging notes, exchanging point of views. And maganda ho yung aming napag-usapan kahapon. And I look forward to seeing all of you again kung saan man pong panig ng Mindanao na tayo muli magtatagpo. Again, the issue today, budget, hindi F-16 jet. Budget na nakakapagbigay hanap buhay, nakakapagbigay buhay, nakakapagbigay hanap buhay, hindi po F-16 jet. Ang narinig lang po siguro nila yung dulo ng budget, kaya sila ay nagbumibili ng F-16 jet. Ang halaga po nito ay 5.58 billion pesos. 5.58 billion, maliit pala yun. 5.58 billion United States dollars. Ito po yung halaga nung pinapanukala ng gobyerno ng Amerika na bilhin ng ating bansa. 5.58 billion pesos worth. $1 billion. 5 peso ko ng peso, pasensya na ko kayo dahil masyadong mahirap ng bilangin. Yung 5.58 billion dollars. 5.58 billion dollars worth of F-16 jet. Yung eroplano po na matulin, yung mabilis, yung pandigma, yung kumikitil, sumisira ng buhay at kinabukasan ng mga at hindi lamang ng kabataan kundi ng sino mang mamamayan ng kung anumang bansa. F-16 jet, panukalang bilhin ng Pilipinas, ang halaga po nito ay 5.58 billion dollars. At ito po raw ay, ito para hindi tayo magkamali. Ayon sa justification na aking pong nabasa sa ating pagsasaliksik, bakit ba sumagi sa isip ng gobyerno na tayo po ay bibili ng F-16 jet? Ang dapat kinukumpuni at ginagawang tama at naayon sa ating saligang batas ay yung pagpasa ng tamang taunang budget, hindi yung F-16 jet. According to the United States Defense Security Cooperation Agency, ito po'y nalathala sa online ng CNN, United States Defense Security Cooperation Agency. Pakinggan po ninyo yung pangunahing dahilan nila. The proposed sale, yung panukalan daw pong pagbebenta ng F-16 jet ng Amerika sa Pilipinas, will suportahan yung foreign policy and national security. Hindi po ng Pilipinas, kung hindi ng Estados Unidos. Pakinggan po niyo mabuti yung kanilang inilathalang pahayag. Ang kanila pong justification dito sa panukalang bumili tayo at bebentahan tayo ng F-16 jet
ang pinag-uusapan muna natin ay ayusin yung ating taunang budget. Nauwi po tayo dito sa F-16 jet. And their justification, the United States Defense Security Cooperation Agency, ang kanila raw pong panukala ay proposal ay upang suportahan ang foreign policy at national interest ng Estados Unidos. Hindi po ng Pilipinas. Malinaw po yan. Wala pwede magsabing fake news yan. Malinaw. Sa English pa, para wala po tayong pagkukulang. The proposed sale will support the foreign policy and national security of the United States. Unang-unang justification nila yan. Pangalawa na lang po yung Pilipinas. Pakinggan po ninyo. How will it support the foreign policy and national security of the United States? Ang sabi po nila, by helping improve the security of a strategic partner that continues to be an important force for political stability, peace. Anong peace? Gamit pandigma ito and economic progress in Southeast Asia. Pangalawa lang po na naisip nila, bakit kinakailangan daw tayong tulungan? Pero pangunahin sa kanilang agenda ay upang suportahan ang foreign policy at national interest ng Estados Unidos. Ito po ay imposing sa Pilipinas na tayo ay bumili sa kanila ng gamit pangdigma, ng armas o aeroplanong pandigma, aeroplanong militar, yung F-16 jet. At ang layunin ay hindi po para paprotektahan ang ating territorial integrity, hindi po para protektahan ang ating independence at sovereignty, kung hindi galing mismo ito sa bibig ng United States Defense Security Cooperation Agency upang daw pong suportahan ang foreign policy at national interest ng Estados Unidos. Bakit kinakailangan kaming bumili ng isang armas mula sa inyo, kagaya ng F-16 jet? Wala nga kaming pera. Kulang nga ang Pilipinas sa pananalapi. Ang dapat po na pinag-uusapan, kasi sasabihin na naman, hindi, it will be to boost our territorial defense and to protect our sovereignty. Huwag po tayong magpapabudol doon. Kung gusto nilang pag-usapan ng sovereignty o soberanya, pinamigay nga ho natin Hindi pala natin sila. Binigay nga nila yung isang mamamayang Pilipino na ang pangalan ay Rodrigo sa kamay ng mga naglalaway na banyaga diyan sa ICC. So ano yung sovereignty? Yung sarili mo ngang mamamayan, yung kapwa mo lang naman Pilipino, ibinigay mo bilang handog sa kamay ng naglalaway na banyaga sa ICC. Anong soberanya? Bakit tayo kinakailangan bumili ng gamit o armas pandigma? Hindi nga natin mapakain ng murang bigas yung ating mga mamamayan. Unahin muna natin yung makakain, yung tutugon sa issue ng sikmura, hindi yung F-16 jet na yan. Kaya po ang ating title ay yung budget at hindi F-16 jets. Marami po yun 20 raw po yung pinopanukala ng Estados Unidos na bibilhin natin sa kanila. At the price tag of 5.58 billion United States dollars. Kayo na po mag-compute ngayon kung magkano in peso yan. 5.58 billion times, lagay na lang natin 57 ang palitan ng piso kontra dolyar ngayong araw. Yan po yung halagang yan. May pera ba tayo? Wala pong perang Pilipinas. Wala pong perang Pilipino. Kanya, may nagpapanukala na isa ring empleyado ng gobyerno, trabahante po natin mga Pilipino, sumasahod yan mula sa ating buwis, iuutang daw po natin. Iuutang na naman natin ang pambili dito sa panukalang
F-16 fighter jets na nagkakahalaga ng 5.58 billion United States dollars. Wala nga po tayong pera eh. Problema nga natin, lagi tayong deficit eh. Utang nga tayo ng utang eh. And for this year, like what I have discussed with you the other day, noong 2024, tayo po ay nagkaroon ng deficit or budget gap ng 1.51 trillion pesos. Pag may budget gap or budget deficit, kinakailangan po nating utangin yun. And that was 2024. For 2025, ngayong taong kasalukuyan, ang projected shortfall or budget deficit or budget gap ay higit na malaki, 1.54 trillion. From 1.51 trillion noong 2024, ngayon 2025, ang projected budget gap or budget deficit na kinakailangan punan, paano mo pupunan kung wala kang ini-introduce na bagong pagkakabuwisan, mangungutang po ang Republika ng Pilipinas. Pera nyo po yun, babayaran po natin pare-parehas yan, kaya dapat meron kayong pakialam. So, for this year, 2025, higit na malaki po yung kanilang projected budget deficit or budget gap. Ang halaga po ay 1.54 trillion pesos. I-compute nyo po yung binigay kong halaga. 5.58 billion United States dollars multiplied by 57. Bagsak na po yun. Mababang-mababa na yun. Yun po yung pinapanukalang utangin natin. Utangin natin. Tingnan po ninyo yung nangyayaring budulan sa kasalukuyang administrasyon. Binawasan po nila yung pondo sa 2025 budget doon sa military or armed forces of the Philippines modernization budget. Binawasan mo yung modernization budget ng AFP. And here comes now United States of America proposing that we buy from them 5.58 billion United States dollars worth of F-16 jets na tumugon naman itong isang empleyado na dapat na ritong sisantihin sa gobyerno, maganda raw na utangin natin itong pangbabayad sa F-16 jets. Pagkatapos ninyong katayin yung pondo ng AFP modernization, ang magiging panukala, mangungutang. Sinong magbabayad niyan? Again, uulitin ko, fundamental, it's basic. You do not spend more than what you earn. Parang budgeting lang po sa bahay yan. Kung ang ating net income kada buwan ay 10,000 piso, pagkasyahin yan ng isang buong mag-anak. Nandyan na lahat, pagkain, krudo, kerosene, LPG, pangbayad ng kuryente, pangbaon, pang-araw-araw na gastos, lahat na. Hindi ka pwede kung ang kinikita lang ng isang mag-anak o pamilyang Pilipino kada buwan ay 10,000 piso, hindi pwedeng ang gastos mo ay higit dyan. Hindi pwedeng 15,000 or 20,000 pesos per month dahil malulubog ka sa utang.